akong tanga, yun pala kasal ka na. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Kaysa paunti-unti, ng ganito. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may kinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Hindi namin sinabi ko lang yun. Para makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Bakit umabot kayo sa punto na meron pang judge ba yun, sir? Nagal lang yun, ma'am. Yung parang Script lang yun, ma'am. Para script lang, yan, sir. Nagmamakaawa ako sa'yo na piliin mo kami ng anak mo. Bakit ka ganyan? Pinag-iinit kita ng tubig. Para sa paa mo. Pinag-ihilot kita pag masama yung pakiramdam mo. Kahit ako, kahit masama yung pakiramdam ko, iniintindi pa rin kita. Tapos sasabihin mo sa akin, may nakikita kang mali sa akin ngayon. Ngayon wala na. Sasabihin mo wala akong pagmamahal. Anong ginawa ko noon? Walong taon. Ngayon may nakita kang masama sa akin. Iiwanan mo ako bigla. Sana kung sinabi mo agad. Hindi biglaan. Pag-iising ko. Yun na, wala na pala. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Sobrang mahal kita. Sobrang kitang mahal. Magandang araw, Ma'am Jezabel. Magandang araw po. Nandito kami para malaman yung kwento ng buhay po ninyo at ni Sir Ben. Paano kayo nagkakilala? Ano po yun, ma'am, dating app po yun. Parang ano lang, trip-trip lang namin nun. Kasi sabi ko, wala naman, single naman po lahat, parehas. 2 taon ako bago nag-jowa. Nakilala ko po siya doon. Ako pa nga po nag-una ng message, ganito. Nag-send ako ng emoji, gano'n, ganyan. Hanggang sa magkakilala, nagkita kami. Diyan kami nakita sa Gaisano kasi syempre takot po ako mamaya. Hindi siya, yun. Ayun ma'am, nagsimula po doon. Nung nagkita kami, doon na po siya nagsimulang manligaw. Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Napakabait niya, ma'am. Talagang napakabuti niya. Makadiyos siya, ma'am, eh. Lagi kami, dahil niya ako niyayaya sa simbahan. Yung mga goods talaga, ma'am. Nakita ko sa kanya lahat. Ano yung trabaho niyo nung panahon na yun, Ma'am? Kashare po ko dyan sa may Pure Gold Angon. At si Sir Benny? Ano po siya noon, nag-aaral pa po ng Marine sa Tanay. Paano nagbago yung buhay niyo, Ma'am, nung kayo ay nagka-baby na? Nag-leave ako, sakto naman po nag-up na yung position ko noon. Naging team leader po ako ng Pure Gold. Pag-up ko noon, okay naman siya, ma'am. Nakatrabaho siya ng dicer dito, Super 8. Sabi ko, pag nanganak ako, gusto ko doon sa parents ko. Kaya nung sabi ko, umuwi ako ng Romblon noon, 3 months pa lang, hindi ko pa nga. Ayun po, doon po ko nanganak sa amin sa Romblon. Pagtapos ng nanganak ko, nagsabi siya, sabi niya, gusto niyang umakyat ng barko. Nag-go kami doon, ma'am. Sige, kinuhaan namin siya ng passport, lahat. Ako po nag-asikaso. Tapos nung nakapasok na siya sa barko, yun medyo talagang kami kasi yung maternity ko, lahat, nag-loan po ako, dami kong loan, ma'am. Kaya po nung nag-loan po ako, ayun, unti na nag-a-apply na siya kasi malaki rin po ang gagastusin. Barko po kasi, siya sa Tugo. Mga 5 months lang siya doon, tapos bumaba. Kung hindi kami nag-intindihan, sasabihin namin sa isa't isa. Kung may sekreto man, sasabihin namin sa isa't isa. Kasi siya, ma'am, talagang hindi siya nagsasabi ng problema niya. Nagiging proud ako sa kanya kasi sinusulo niya lang eh. E di po, nag-apply po. Ako po nag-send ng mga requirements niya online. Ayun po, nakapasok siya. Ayun po, nagsimula na po lahat. Ang dami ko, yung mga utang na dati namin, nadagdagan pa na nadagdagan. Hindi ko po sinabi yun, ma'am, sa pamilya. Hindi ko po sinabi. Sabi ko, kaya ko naman yan lutasin. Hindi na kailangang sabihin pa kung magkano. Kasi ako mag-isa, mami. Hindi naman sasapat po yun, yung sahod. Tapos, nagbukod na rin po kasi kami nung that time, ma'am. Nung nasa barko siya, sabi ko. Sa tiyan niya na apartment, nagbukod kami doon. Nag 1 year siya doon, ma'am. Nagsabi na rin naman ako kung pwede na tayo ikasal. Ang sabi niya po, hindi pa pwede kasi nga 1 year pa lang siya. Sige, next year, baka pwede na tayo next year kasi maglo-loan daw siya nun, ma'am. Nag-loan po siya ng malaki ring amount. Marami ang nagtatanong, Ma'am, paano ho siya nag-propose po sa inyo? Hindi, anong sabi ko kasi, nag-set na talaga kami ng prenup namin. Sabi ko, Daddy, mag-prenup na tayo. Kung gusto mo lang naman.
Go naman siya, ma'am. Sige, sabi niya. Sabi ko, hindi magseset ako kasi may nag-i-score na po ako kung saan ako pwedeng tumingin. May nag-discount kanyan. 10K nga yung nandun sa may Wellmark. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, sige, sabi niya ganun. Pumayag siya. Ibig sabihin, ma'am, walang proposal na nangyari bago yung prenup. Yes po. Okay. Kasi ano naman, may anak na rin naman kami. Pero syempre, bilang babae, ma'am, sabi ko, uy, ganito, ma'am, nagsisend ako sa kanya, mga sing-sing, ganyan, ma'am, para, Paparinig ka sa Oo, kanya. ma'am. Siyempre, may babae. Pero kaya hindi ko rin alam na gagawin niya. Sobrang saya, ma'am, kasi ito yung inaantay ko. Lahat ng babae naman gusto makasal, di ba, ma'am? Sabi ko, sa tagal ng panahon, makakasal na kami, magagamit ko na yung ipilyedo niya. Hindi ko alam na mangyayaring ganito. Parang nanaginip ako, mga pagising ko, bangungot na to. Hindi ko wala kasi kaming hiwalayan. Matatanggap ko po sana kung naghiwalay kami. Kaso hindi eh. Sino ang nag-asikaso ng kasal, ma'am? Ako po? Lahat. Yes. Meron tayong pinag-uusapang catering, venue. Yung catering, ma'am, sabi para, kasi sobrang dami ng kamag-anak namin sa Romblon. Kaya pinag-isipan namin, sabi namin, baka may magtampo. Kaya ang ginawa po namin sa bahay lang. Bahay lang. Sakto po nung December, yun nga po, nakwento ko po, nanganak yung baboy ng papa. Binigyan niya ako isa, tapos bumili ako ng isa para palakihin namin, para yun yung panghanda namin. Okay. Bale, ano yan, ma'am? Church wedding po kayo or civil wedding? Search wedding po. Okay. Ngayon, bago ka ikasal, may mga requirements pa, may mga papel. Nabanggit nyo may marriage license, may counseling pa. Yes po. Pero, So, nakakuha kayo, ma'am. ma'am, yung Senomar kasi niya, December ko pa siya kinuha. So, single siya sa panahon yes na po, yun. opo. Kasi ang valid po yata ng Senomar 6 months. Okay. May wedding gown na po kayo. Yes po, meron na po. Bumili ka ako dito bago ako umuwi ng Romblon. Dapat ang plano is tatahe. Sabi nila, bili na lang kasi mas mahal po yung renta. Kaya bumili po ako. Na-fit nyo rin. Yes po. Nag-send na kayo ng mga invitations nyo? Yes po, nag-send up po ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko po. Sabi, hindi nga sila makapunta si malayo. Mm-mm. Actually, ma'am, mula na nagsama kami, wala naman po talaga nagbago. Siguro po, naging bulag lang ako. Kasi hindi ako kasi mahilig mag-check ng phone. Hindi ko hawak yung account niya. Lahat, ma'am, hindi ko hawak. Pati ATM niya, hindi ako kinukuha yun. Kung ano lang po bibigay niya, yun po. Pero hindi ko kasi, talagang lubos po yung pagtiwala ko eh. Hindi ko alam na, may ganun pala, may tinatago siya. Paano nyo po nalaman na may babae, ma'am? Nag-post ang mama ng May 5. Mm-mm. May nag-comment doon na may babae nga daw po siya. Sabi ko, hindi ako naniwala kasi hanggat wala akong pruweba. Sabi po kasi doon ng mama ko, pinapaalam po namin sa pamilya ko, sa kamag-anak, na hindi po muna matutuloy yung kasal. Gawa po na may problema po si Guy. Ganito. Pero hindi naman po sila naghiwalay. Yun ang sabi ng mama ko. Ito na yung pinapa-reschedule na ni Benny, yung kasal. Yes po, May 5. Okay. Tumawag siya kasi di ko siya makontak eh. Pero nagsabi siya ng May 4, sabi niya, nagpapaalam na ako na sa mga kasama ko na uuwi ako dyan. May 5, sabi ko, bakit 8? Dapat kasi ang 8, kasi kukunin niya yung bands namin dito sa simbahan, sa may Pantok. Tapos kukunin pa niya yung license namin sa munisipyo. Kaya sabi ko, bakit alas 8 hindi pa siya nag-open? Around 10 pa siya nag-open, ma'am. Tumawag siya, sabi niya ganun, pwede bang i-reschedule natin yung kasal? Sabi niya, ma'am, nasyak ako. Kasi nandun ako eh, naiyak ako. Sabi ko, bakit? Kasi nga daw po, hindi siya pinayagan. Nasaktan ako, ma'am, kasi lahat prepared na po lahat eh. Siya na lang talaga inaantay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. May problema ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, nade-depress daw po siya, na-stress daw po siya, napag-iinitan daw po siya sa loob. Sabi ko, hindi ko, naputol man, pinutol ko po yung tawag kasi hindi ko kaya, kasi nasa labas ako, nakita ko ng tao na umiiyak. May nag-message sa akin, dami account. Binigay niya, nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko, siya yun. Walong taon eh. Alam ko ang tindig niya, alam ko lahat sa kanya. Ay, sabi ko, nasaktan ako, ma'am.
Hindi pa rin ako naniwala. Baka ano lang to, ganyan-ganyan. Nung tinanong ko, sabi ko, pa-check naman kung nakalib ba. Kasi sabi niya hindi siya nakalib eh. Chinek niya, sabi, ma'am, nakalib po. Sabay po kami naglib. Ano bang mali? Bakit wala man nang sinabi? Kasi mabuti naman kami sa kanya eh. Wala naman po kami naging problema. Tumawag siya, ma'am. Ayun nga po, tagal niya magsabi. Sabi niya, sorry. Sabi nga niya, kasal nga daw siya. Nung May 7. Oh, ma'am, sabi ko, bakit? Hindi ko matanggap, ma'am eh. Hindi ko talaga matanggap. Paano sa tingin mo nakilala niya itong babae? Sabi nung tropa, yung dami account, ma'am, nakakasabay po nila sa inuman yung girl. Pero hindi niya ito kaopisina. Hindi po. Okay. Yun daw po ay kailan lang niya nakilala. Sabi niya nung January lang daw po, ma'am. Pinapili ko siya, ma'am. Siya ba yung pipiliin? Kasi, kami ng anak mo. Siya daw po, kasi mahal na daw po niya yung girl. Sabi ko, bakit biglang ganun? Sana noon pa sinabi mo sa akin na wala ka na palang pagmamahal sa amin ng anak mo. Hindi sana kami hahantong dito, mami. Hindi siya mababaya ng ganito. Kasi nasaktan po ako. Nag-send po siya ng video ng kasal nila. Okay. Church wedding po? Parang civil wedding po. Nag-send siya ng mga picture nila. Ang sakit po. May balita kayo, ma'am, kung nagsasama sila ngayon? Sabi ba po, nagsasama na daw po sila. Wala rin talaga akong alam. Tinanong ko naman siya kung bakit. Siya daw po may mali. Wala daw pong mali sa akin. Sabi ko, sabihin mo na lang ang totoo kung bakit, anong nangyari. Sana nung una, nalaman ko kung may problema ka sa akin. Kung kaya natin gawan ng paraan, gagawan ko, mami. Kaya ko pong tanggapin lahat. Lahat, ma'am, kaya kong tanggapin. Ayoko lang masira ang pamilya namin. Ngayon, ma'am, sa ginawa niya sa'yo, ano ang gusto mong mangyari? Yung mawala ng work siya. Kung talagang mahal siya ng babae, magsimula sila ng una. Kasi kami, dami namin hirap, ma'am eh. Dami namin pagsubok talagang naranasan. Ang dami talaga, ma'am. Kaya sabi ko, kailangan mawala siya ng work. Una, sabi ko, kahit maging kabit ba ako, ma'am, kung okay lang naman. Kasi may anak na kami eh. Ako naman na talaga yung nauna. Pero sabi ko pa nga sa kanya, ma'am, kung darating man ang panahon na tayo pa din, tatanggapin ka namin ng anak mo. Kahit ganito yung ginawa mo, tatanggapin ka pa rin namin. Sobrang sakit ng ginawa mo kasi wala kang pinakita sa amin noon. Hindi ko naman po hinihingi sa kanila yung sustento. Kung magbibigay sila, bahala po sila. Pero hindi po ako manghihingi. Grabe yung pagmamahal niyo talaga, ma'am. Oo, ma'am. Sobrang mahal ko siya. Ay, sobrang ko talaga siyang mahal. Magpa-file din ba kayo, ma'am, ng criminal case sa kanya? Sabi ng mama ko, ano dapat gagawin kaso? Sabi ko, mama, pwede po bang wag na? Wag na lang po siyang ipakulong. Kasi ama pa rin siya ng anak ko eh. Masakit sa akin kung nakakulong yung papa niya. Kumbaga, kung gusto mo lang mangyari talaga, administrative case dito kay Sir oo. Ben. Kaya nga, sabi ko, kahit anong mangyari, kung kaya kong hindi palitan yung tatay ng anak ko, gagawin ko. Kasi mahal na mahal ko po siya, ma'am. Sobrang mahal ko po siya. Hindi mo naiisip na magmahal pa ng iba? Hindi pa sa ngayon, ma'am. Hindi lahat pala nung pinapakita sa'yo totoo. Sana, sabi ko nga, bakit ganun? Ano ba kayo pinakamalaki kong kasalanan? Bakit ginawa sa akin to? Naging masama ba ako sa kanya? Na kailangan dumating sa ganito, naiiwan ako sa gantong sitwasyon. Ang sakit-sakit, mami. Ang sakit talaga.